Okay, sige. Solve natin tong recent board exam problem. Bus daw nung March 2026. So this one is under surveying. Pero actually, maraming ways on how to solve this. Pwede mo gamitan ng trigonometric approach, analytic geometry approach, ditong surveying approach. And syempre, yung back solve, pinakamabilis. Discuss natin yun. So that is, analytic na may trigo. Ayan, concept lang talaga dapat baon dito. Okay, so given the plotted diagram or figure, yan. So the northings and eastings of point B, yan, for the situation shown, are most nearly. So this is a topic sa surveying under committed measurements or missing data. Kasi may unknown data, di ba? Ayan, given na close na siya, close traverse, yan, under close traverse kasi to. Then may missing data lang. Usually, malabas to dati. Malabas na to dati, naka-tabular nga lang. So in this time, naka-figure, no? Binigay na figure. And then we're asked to solve for north and east coordinates ng point B. So basically kasi, itong northings and eastings, discuss ko lang sa, excuse, parang ano lang naman to, yung regular na x and y coordinates analytic geometry, no? Similar lang yun sila. Pinagkaiba lang yung pagpangalan ng coordinates kasi kapag northings and eastings, north ang nauuna, so y ang nauuna. Kaya siguro marami akong nakikita na pagpalit nila. Ang north natin, ayun yung 1 8. So yan yung inuunang sulat. Pag inusulat mo siya as coordinates, 1,800 by 900, ganyan. North ang inuuna, north and eastings. Then dito naman, north ay 1 3, 850. Ganyan. That is sa point A. And then sa point B, yan yung unknown. Sa point C, meron. So, how are you going to solve for this? So, sige, anong una natin? Tignan muna natin. Parang pa-reverse tayo. So, since ito yung kinukuha natin, yung coordinates na ito, then yung sunod niyan, pwedeng ito, C, or pwedeng itong A. Parang A na lang. Mas maganda pag A. Lapit lang nila eh. Oh, ayan. So, ito kasing line na to, hindi naman yan horizontal. Ito. Di yan horizontal. Kasi kung horizontal yan, dapat, same ng northings ang point A and point B. So, may choice ba na 1 3 na northings? 1 200. Oh, yun. So, pag 1 200, nasa baba si B. Pag nasa 1 550, nasa taas naman si B. Pwede mo nga mata-mata lang to eh, no? Para sige, tignan natin. Ang So kung gagawa ka ng coordinates dito sa A, parang axis, X and Y axis dito sa A. Wait lang. Eh, bakit nawawala? Ayun. So, kulayin ko na lang 'tong blue. Ayan. Tapos ito naman yung isa. Ayun na. So, ito yung horizontal niya talaga. Ayan. Habaan pa natin. Habaan natin hanggang dumating siya dito. Ayan. So, medyo di nakita, no? Ayan siya. So, this will be, if this is the length ng AB, ayan, pangalan natin, length ng AB, yan yung 430. Ayan yung length ng course. Di ba ganyan naman yun sa surveying? Length ng course AB. So then, para ma-solve natin to, wait lang. So para ma-solve natin yung point B, so then we're going to need the departure and the latitude. Di ba ang departure yun yung horizontal? Departure ng AB. Tapos ito naman yung latitude niyan. Ay, ba mapakita? Sige, pwede na yun. Sige. This will be the latitude naman. Ang liit. Ayan. Yan lang yung latitude niyan ng AB. Liit na dyan, no? So, that will be the latitude na AB. Oh, sige, recall nga natin yung latitude and departure na yan.
Dito na lang, gamitin ko na lang 'to figure na 'to, no? So, given na ano ka, may line ka dito. Wait lang, mas maganda kapag ito yung gamit natin. Ayan. Given na may line ka, then may bearing ka dito. Ang bearing lagi yung from north or from south. North or from south. Yan. May bearing ka dyan. This is the line. Length of course, L. So, ang latitude and departure nun will be so this, yung departure. Departure running east-west. Ang latitude running north-south. Parang ano no? Kaiba sa ano? Tandaan mo na lang, nakabaliktaran siya sa globo. Di ba departure ano? Ay, di ba yung latitude doon ay running horizontal? Longitude naman yung ano. Magkaiba kasi to sila. Okay, departure latitude to. Yun doon sa astronomical observations, latitude, longitude. So, ganun. So, kung bearing to, pwede mo naman siya ipakita dito eh. Transfer mo. Ay, pangit na tuloy. Sayang. So, pwede mo na siya i-transfer dito. Ito yung latitude. So, ito yung departure. Ay, nagsisnap. Ito yung departure. Anong relationship na ikita mo dyan? So, bearing, opposite niyan ay departure. Pag opposite, sign yun, di ba? Pag adjacent, cosine naman. So, ayun. Makuha ka na ng relationship. So, cosine beta is equal to adjacent, yung latitude, over hypotenuse, yung length, of course. So, ibig sabihin, ang latitude is simply equal to L times cosine ng bearing. Ganun. Ganun lang. Then, syempre, complementary naman yung sine. Sine beta, sine bearing is equal to opposite naman, departure, over latitude, over length, of course. And so, ang departure naman is simply length ng course times sine ng bearing, beta. Ayan na, L cos B for latitude, then L sin beta naman for departure. So, ibig sabihin, ito, lagay na lang natin dito. So, departure ng AB ay length ng AB times sine, di ba? Sine ng bearing AB. Then, yung latitude naman, AB, ay, kasya pa ba? Ah, dito na lang. Dito na lang sa baba. So, length ng AB times cosine naman ng bearing AB. So, paano natin makuha yung bearing AB? Ang bearing, lagi yung from north or from south. So, ito yung distance na yan. Bearing from north tayo, pa AB. Kung di naman siya lumalampas ng 90 degrees, edi from north lang tayo. Pag lumagpas na, edi dito na siya banda, yan. So, from south na tayo nun. Ganun lang naman. So, ito na yung bearing AB. Hanggang sa ano to ha? Yung sa may dotted line. Ayan. Hindi yung blue. Okay. Kaiba kasi yan sila eh. So, ito lang yung ito hanggang dito siya. Hindi dito. Okay, hanggang dito yung bearing AB na yan. Bearing AB. Paano natin masasolve yan? Ayun. So, kailangan talaga natin makuha yung eto. Kailangan natin makuha tong na totally yung distance. Pwede kaya makuha yung distance. Ito, i-read ko muna to. Ito, to. Ayan. Ayan. Then, kapag i-reflect natin to, yung horizontal niya. Manyan ma. Shh! Pwede maingay. Pa-record. Ayan, so ito, pag ni-reflect natin, kung inuho natin yung vertical projection yan, ayan siya. And ito naman yung horizontal. Yan, ito, right triangle lang to. Right triangle talaga to.
na form natin. Kasi ito running east-west to eh. Ito kasi yung length ng course, no? So kapag itong red na kinonsider natin, right triangle yan. O, yan yung differences ng ano. Ayan, right triangle tong red na to. Hopefully clear yun. So, ano ba pwede natin makuha? So ito yan, yung coordinates ng A and C. Siguro yung differences in X is store ko sa X. And differences ng X and Y, store ko sa Y. Ayan. So, kailangan ba natin itong C na to? Oo, kailangan natin. Sige, so kunin muna natin yung distance niyan and then store natin sa letter C. Distance, store natin sa C. No? Sige, so how are we going to do that? So square root na, ano yun to? Distance formula. Yung differences in X, store ko sa X. Differences in Y, store ko sa Y. Di ba? Pythagorean theorem lang yan, distance formula. So, ang differences in X, yung istings, 900 minus 850, so that's 50. And then yung differences in Y, 18 minus 13, so that is 500. Ayan, so ito yung distance C. Kailangan natin yan eh, store natin sa C. Okay, so meron na tayong distance C, and then what we're after pa is also yung angle in between nila. So ito yung angle na yun. Ito hanggang dito, ito hanggang red talaga to. Pangalanan ko tong theta. Store ko siya sa letter D for degree. D. Kasi di na AB gagamitin ko tong AB kasi C, tas D na sa nun. Okay, tama. So that is, arctan lang yan, opposite over adjacent, di ba? So arctan ng Y over X. Nakastar naman na yun. O yan, 84 degrees, di ba? So kung yan nga, 84 degrees na eh, confirm mo talaga na nasa taas ba o nasa baba si B. 84 degrees na to, malapit na mag-90. Start ko nga to sa D. Ayan, so ito yung D, angle theta natin. So, what we're going to solve pa here is yung angle A. Daming angle na kinukuha, no? Ito na yun. Ito naman yun. Galing dito, papunta dito sa, ayan. Ayan. So, store ko naman yan sa E. Letter E. Grabe. Store natin yan sa E. Okay. So, yun yung angle A hanggang dito. Ito hanggang dito. Dito. Tama ba? Oo, kasi ito yung side na triangle na ito yung original triangle na ginamit natin. Itong right triangle para lang makuha mo yung latitude and departure niyan. Or yung, yan, for right triangle, makuha mo to angle C. Na side C rather. And yung angle na di pangalan ko nun, di ba? Okay, so anong gagawin natin dito? Given all sides. Paano yan? Pwede ka na mag-cosine law. Paano nga ulit yun? So, kung isa lang solve natin. So, parang extended Pythagorean theorem lang naman yun. The square of one side na kinoconsider mo is equal to the sum of the squares ng other two sides, b squared and c squared, diminish or minus twice nung product ng dalawang sides na yon times cosine mo sa angle nung katapat ng side na kinukunan mo. Tapat nito ay angle, yan, cosine angle A. Angle A pinangalan ko eh. So, kung mo-modify mo to, so that will be, modify mo to, solve mo si angle A. Sige, sulat ko na lang din. Transpose mo yan doon, so magiging 2BC. 2BC times cosine ng angle A. That is equal to B squared plus C squared minus A squared. Then isosolve mo lang si angle A, divide mo lang both sides by 2BC. 2BC. Diba? So, cosine of angle E simply equal to B squared plus C squared minus A squared. Divide mo na lang by 2BC. Then yan na, arccos mo na lang yan. Diba? Sige, so arc cosine ng B squared plus C squared
minus A squared divide by twice ng BC. Ganito lang pala tandaan ko dyan eh. Pag positive tong BC, positive din tong baba. Ganun lang. So, 2BC, BC squared plus C squared minus A squared over 2BC. So, ang B natin ay, ito mismo. Ito ba yun? Ayun, B yun. 430.116. Pangkuha lang ng angle. 430.116. Balik ka sa original na triangle. Then yung C, no? Solve na natin yun. And yung A ay 390.512. Solve ko na kasi yun. So again, ito yung kinonsider natin na triangle, para ma-solve natin yung angle. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Yun yung kinuha natin. So, store natin to sa angle A. Ayan. So, ayun na, may angle A ka na. 48 degrees. O, di ba? Compare mo siya sa angle D na hanggang yung angle D? Ito, yung red na yan, red na line. So, mas malaki yun, 84. O, bawas mo yung angle A. O, di ba? So, misleading yung no? Akala ang liit na lang nito, pero 35 degrees pa pala yan. O, ito, akala mo sobrang liit na niyan. 35 degrees pa pala yan. Yan, misleading talaga, no? Yan. Itong side na to, ito, kahit ito lang, oh. Basta yan, angle, yan? F na lang, lagyan natin sa angle F. Angle D, ito yung angle D, di ba? Ito ang angle nito red hanggang dito. Angle D yan. Bawas mo tong dito hanggang dito sa yan yung broken line. So ito yung natira, di ba? So lagay naman natin sa F. Hala, ubos na. 35 degrees. Angle F. Angle F. Okay, so ayun na. Meron ka na magiging bearing. So that is what? Mali pala tong bearing kong angle, to? Ito pala. Ito pala yung tinutukoy kong bearing AB. Nalito na ako. Ito yung bearing AB. Ito yung angle theta. Ito yung angle A. Tama lang. So, ito, para mo kami yung bearing AB. And dito sa blue, hanggang papunta dito sa red. Right ang, yan? Ay, dito pala hanggang sa dotted line rather. Dotted ba yan? Broken line. Ayan. So, ang gagawin mo lang dyan is etong F. 'Di ba? So 'di ba 90 degrees tong blue hanggang red, 90 degrees. Bawas mo lang sa F. Ayun na yung bearing mo AB. Okay. Then pwede ko na 'yan i-store ulit sa B kasi di ko naman nagagamitin yung ibang So 90 minus F. Ayan. So 54, lagay natin sa tama ba? 54 degrees 27 minutes. Ayan, 44.15 seconds. Ayun na yung bearing AB. Then, pwede na natin magamit to. Actually, pwede mo na nga i-diretso no? Para makuha mo yung northing sa point A, point B. So, given na may north A ka na, ganun na lang. So, para ma-solve mo yung north east coordinates ng point B, ay na north ni B is simply northings ni A. Then, alam mo na nasa taas na talaga si B. Kasi yung nakuha mo yung angle na to, yung angle D natin, ito hanggang dito. Tama ba? Di ba yung ginamit natin? Pala. Ay, wait lang. Nalito ako. Beta to. Tapos, ito red to red. Di pala. Okay, yung angle D is greater than angle E. Angle D yung, yung naka-right. Right triangle to, di ba? So, ayan. So, ito yung horizontal talaga yung red natin dito. Yung line na to, horizontal talaga to. Okay, ito yung x-axis mismo, along x-axis mismo. Ito, medyo nakaangat sa x-axis kasi mas maliit nga yung angle E kaysa sa angle D, di ba? Ito yung angle D, 84, ito yung E, 48 lang. So, kinuha mo yung difference nila, ang laki pa pala nito, angle F. So, misleading yung figure. Ayan, na mga talaga, may mga nato scale kasi talaga no? So, ayun, kaya napatunayan natin na nasa taas talaga si B. Di, pwede mo na isagot to. 1,550, no? Pero kung gusto mong sure talaga, di add mo na lang. Then napatanay mo ng nasa taas si B and nasa right din siya, obviously. Ito obvious talaga yung nasa right talaga si B. Pero yung nasa taas siya, nasa baba, hindi mo siya makikita agad sa figure na to. Okay, northings ni A plus. Again, pag north, latitude tayo doon. So, ang latitude formula sa latitude ay yan.
Northings to B is equal to Northings A plus yung latitude ng AB. So that is length AB cosine bearing ng AB. Okay, and then for eastings naman ni B, so that is eastings ni A, add mo naman, pag east, running east-west ay, east and west ay departure naman. So length AB, sine naman tayo nun. Sine ng bearing AB. Ganun lang. Silang yan. Diniscuss lang kasi kaya humaba eh, no? Pero may mas mabilis dyan, syempre. Northings ni A. Ayun, 1-3. Lagay ko na lang A. Papalitan ko na lang yung mamaya. Itong LAB, ito, constant talaga to. Lagay ko na lang mismong value. 430.116. Then cosine ng bearing. Nakastore na ba yun sa B? Cosine ng bearing. Tama ba? So, ang A natin, northings na A ay 1-3. Then, yung bearing 54. Ito ba yun? 54.27. Pwede kasi itanong din yun, no? So, yun, 1,550. Yan, yung northings niya. Alin nyo yung northings dyan na 1,550. Dito lang. Pwede mo na kailangan, ano yun, yung eastings niyan. Again, yung pagkakasunod do, the north and east coordinates. Wala sinabing respectively, pero syempre yun na agad may isip mo. Hindi ito katulad dun sa x and y component. Okay? Baliktaran sila. Sunod, A plus naman, L, sign naman tayo ng bearing. And syempre, yung papalitan din value ng A para sa eastings. Ang eastings naman ay 850. Then bearing still, and 1-2 most nearly gives. Ayan, yun yung answer natin. Letter D. Okay, so pwede kasing tanongin, ano yung bearing din yan? Bearing AB, sige lagay ko nga. Therefore, ang bearing AB din nun ay, pwede nga ring area, di ba? So, herons ka na lang, given naman na all sides eh. Ito yung bearing. Lagay nga na rin natin, 54 degrees. Pwede kasing maulit-ulit tong problem, pero iba naman yung tanong. 54, 27 degrees. 54 degrees, 27 minutes, 44.15 seconds. 44.15 seconds. Ayan. Ayun yung bearing. Kung hinahanap din. Ito yung isa. Mga nakamabilis. Ito lang yung gagamitin mong distance. Actually, discuss ko na lang din yung isa pang approach. Pwede ka rin naman mag two equations to unknowns. Di ba? Pwede rin yun. Discuss ko na lang. Ito, from point A to point B. Ayan o. Ito yung unknown. From C to D rin. C to B rin. Yan din yung unknown. Yan, two equations to unknowns. Non-linear naman yun. Solving non-linear equations, expressions. So, siguro i-separate video na lang din natin yun. No? Para may practice din yung solving systems of non-linear equation. Non-linear na yun kasi naka-square na yun, diba? Distance formula. Naka-square na yan sila. Ayun. Sige, separate video natin yan. Okay, so yun. And ito lang yung tinutukoy kong approach. Nag-iisa. Ito, yung distance na yan, yung A to B. Or pwede rin to. Pwede rin tong C to B, pero A to B lang gagamitin ko. Distance formula lang yan. May distance ka na, di ba? Pero hindi ka mag-shift solve dyan. Gagawin mo is input mo yung expressions, then yung unknown. So, ito, running from A to B tayo. So, B yung last point. So, ito yung mga unknown yan. Di ba? Coordinates lang naman yan. So, differences in X minus differences in Y lang yan. So, X minus, wala yung X nito eh. So, X minus 850 squared plus Y minus, yan, northings minus 1,3 squared. Ngayon, so dapat maging sagot dyan is 430.116. Try natin yung mga values. Again, inuna ko yung X northeast south. So, second coordinates yung nasa choices natin. Unahin. So, that'll be 350. 350 and 250 for A. 350 and 250. Ayan. Ito yung answer niya. 1162. Ang laki. So, hindi yan. 430 dapat. Next up. Pinagpalit lang naman. So, naging 250, 350 naman. 250 and 350. So, 1,000 uli. X uli.
And sunod, ito, 1215. So, pinagpalit lang din, no? 1550 pala. 1550 yung X, yung Y ay 12. Ayan, 707. Oh, we're left with no choice. 12 and 15. 12, 1550 pala. 1550. Oh, ayan. So, 430.116. So, therefore, that is the answer. Yan lang pag board exam approach. Pwede mo yung gamitin, mag-back solve ka. Lalo na kapag medyo may malabong values dito. May nakita ako may sinabi mga taker na may problem sa surveying, vertical curves, na medyo malabo daw yung length. Sige, so discuss din natin yun susunod. So I guess that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.